Mga sangkay, alamin po natin itong balita na mayroon daw pong isang misteryosong karamdaman ang kumakalat po doon sa Japan. Nakahalintulad din daw mga sangkay ng COVID-19. Well, tingnan po natin. Hello, what's up mga sangkay? Magandang oras po sa inyong lahat. This is me once again, Sangkay Jinjan, and I am back for another video. Meron pong kumakalat ngayon mga sangkay, di umano ayon po sa international media, isa pong karamdaman doon po sa Japan na ang paggagamot mga sangkay ay kahalintulad din daw po sa COVID-19. So ano ba ito mga sangkay? Delikado ba ito? Posible ba ito mag-cause ng another pandemic? Ito po yung reason mga sangkay na iba-vlog po natin para malaman din po natin ang sabay-sabay ang tungkol dito. But before we start guys, mag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo rin po yung bell at i-click nyo rin po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan syempre na i-follow ang ating Facebook page. Okay ba yun? So ito na mga sangkay, tingnan po natin itong balita. Japan, okay? Ito daw po mga sangka, may kumakalat no, na ayon po dito, government advises COVID pandemic-like precautions. Well, para magkaalaman ng mga sangkay kung ano itong karamdaman, tingnan po natin. And finally to Japan, which is on high alert. That's because of a mysterious infection that is surging across the country. Okay. So kumakalat po ito. Ito po ay mysterious infection. Ayan po, mysterious bacterial infection na kumakalat ngayon across Japan. So, naka-high alert itong bansang Japan dahil po dyan mga sangkay. Ibang klase po, no? Maano nyo talaga mga sangkay na ang Bible talaga hindi po nagsisinungaling. Kasi even yung pagkalat ng iba't ibang klaseng mga karamdaman na isulat din po sa Biblia that in the last days, mangyayari nga daw po ito. Ayon po sa Bible, kung pagbabasihan po natin ang Book of Prophecy, which is yung banal na aklat. Pero dito muna tayo, focus po tayo. Ito pong kumakalat. Ano kaya ito mga sangkay? Japan's health ministry has advised people to take COVID pandemic-like precautions to deal with this bacterial infection commonly known as STSS. Yan. Ito. Tingnan po natin. Ito yung pangalan niya, oh. STSS. Kung tawagin, okay? Yeah, mas pinaiksi, no? STSS na kumakalat po sa Japan. STSS. But what is this deadly infection? Its symptoms and how is it spreading so rapidly across Japan? Our next report offers answers to these critical questions. Okay, kasi gusto rin po natin malaman mga sangkay kung gaano po ito kabigat kasi alam nyo ngayon sa mundo, napakarami pong mga karamdaman ang bigla pong kumaalat, no? Na possible di umano mag-cause ng another pandemic. Kagaya po nang nangyari noong 2020 or 2019, 2020, 2021, and 2022. Japan is staring at a potential health crisis. Oy. A mysterious, rare but dangerous infection has made its way deep inside the land of the rising sun. Okay. And it's spreading at a record rate while doctors and health officials struggle to identify the cause. This bacterial infection is what doctors call the streptococcal toxic shock syndrome, commonly known as the STSS. Most cases of STSS are caused by a bacterium commonly known as Strep A. Okay, so in 2023, ayan po mga sangkay, nakapag-record na sila ng 941 cases of STSS. Ano ba to? May nakita rin po ko dito kanina. Okay. So yan po at ang pangkabuuhan. So, ibig sabihin, dumadami po ang nadadali nito. The symptoms are similar to those caused by later strains of the coronavirus. Okay, same lang daw po ang symptoms. Hindi, baka naman ano lang din to, no? COVID din. Pero iba kasi yung tinukoy dito ng mga expert, no? STSS yung pangalan.
It can cause sore throat mainly in children. Many people could be infected without knowing as they Yung lalamunan mga sangkay. So, halos kaparehas lang din po, no? Ng COVID. may not fall ill. So Ito po yung symptoms, mga sangkay. essentially, they become carriers. Older people can experience symptoms that are like a common cold. In rare cases, the symptoms can worsen to tonsillitis, Ayan, no? Tonsillitis, pneumonia. pneumonia, and meningitis. Strep A infections can be treated with antibiotics, but severe cases could need intensive medical attention. Nako, may mga severe cases din pala, no, na talagang delikado mga sangkay. So yung iba mas madali lang, parang COVID din talaga, no? In some cases, it can cause serious illnesses, health complications, and even death, particularly in adults over 30. Grabe. About 30% of STSS cases are fatal. So how does this infection spread? Much Yan ang tanong ko rin. Paano kumalat ito? Ano to? Sino na naman kaya, no? Ang responsable. like COVID-19, it spreads through droplets and physical contact. The bacterium can also infect patients through wounds on the hands and feet. So, halos parehas mga sangkay nung last pandemic. Yung paano natatransmit to other human itong karamdaman. Authorities in Japan have confirmed the spread of a highly infectious strain of STSS. Japan's National Institute of Infectious Diseases, or the NIID, is still investigating this virus. So, iniimbestigahan They na daw say po. the number of cases in 2024 will exceed those recorded in 2023. Okay. So, ito pangkabuuhan na yung 941 noong 2023. But, in 2024, mas mabilis. Hindi pa tayo dumadating ng December, wala pang isang taon, 378 na po. So far, 378 cases have already been recorded this year in all but 2 of Japan's 47 prefectures. 941 cases were recorded in 2023. So, what caused the rapid rise of these infections in Japan since last year? Okay, yan yung tanong. Bakit nga ba? Bakit kumakalat itong ganitong klaseng misteryosong karamdaman sa Japan? Some experts believe it's connected to lifting of restrictions imposed during the coronavirus pandemic. Okay. Japan removed all pandemic border measures in April 2023. In May 2023, the government downgraded COVID-19 status from Class 2, which includes tuberculosis and SARS, to Class 5, placing it on legal par with the seasonal flu. These measures prompted people to lower their guard. Many abandoned basic measures to prevent infections, like wearing masks, and sanitizing hands also took a back seat. Okay, so kumbaga, mga sangkay, ito rin daw po ay pamilya din po ng COVID, parang ganoon, mga sangkay, no? Dahil nga po sila, ang tinutukoy nila dito nagtanggal na daw po ng mga yung pagiging stricto sa lahat ng tao, na gumamit ng mask, maghugas ng kamay, at marami pa pong iba. So, isa daw ito sa nakikitang possible reason kung bakit may ganito po yung kumakalat ngayon, isa pong misteryosong karamdaman. Pero hindi pa rin May pinagmulan talaga, no? Isa lamang po yan sa mga naiisip nila, pero I think meron pa po talaga dyan major reason. As the cause of these infections remains a mystery, Japan's health Diba? Mystery pa rin, mga sangkay. Yung cause, yung pinanggalingan, misteryoso pa rin, ayon po dito. Ministry is asking its people to follow the same hygiene precautions they did during the coronavirus outbreak. But the question is, will Japan now see a return of the pandemic way of life? Nako. So, yun yung tanong, mga sangkay. Possible daw po ba na itong Japan ay bumalik ulit sa kagaya nung panahon ng pandemic? Yung kung ano yung daily routine, yun po yung ginagawa, mga sangkay. Kasi kumakalat po ito ngayon At kaparehas po ito ng COVID. No? Well, ano po ang inyong mga opinion? Just comment down below. Yung mga ganitong klaseng, mga sangkay, biblical po kasi talaga yan. No, kung babasahin po natin ang Matthew chapter 24, may nakasulat po doon na isang word,
maliban sa war, maliban sa poverty or gutom na magaganap sa buong mundo, isa sa na-mention sa Bible ay yung tinatawag na pestilences. Yan pong word na pestilence, tumutukoy po yan sa mga diseases at marami pa pong ibang karamdaman. Kahit i-research po sa Google, sa mga dictionary, yan po yung lalabas. So, this kind of situation, marami pong umusubong na mga misteryosong karamdaman, hindi na po nakakagulat kung pagbabasihan po natin ang Bible. Because the Bible already mentioned about this event. And it's happening, and even before, mga sangkay, nangyayari na po yan. And until now, mas nagiging worse. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. Now, guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin niyo po ito sa YouTube, okay? Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Dahil dito nag-upload po tayo ng mga video na kapupulutan po ng mga kaalaman patungkol po sa Biblia. Alright, so ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.